sa panampalatayang Adventist. Sino yun? James White, si Bart, saka si Ellen White. Pero sila mga kapatid, according to the history, according sa record, ang kanilang tinuturo para maumpisahan ang panampalatayang Adventist nanggagaling sa Diyos, hindi yung galing sa kanilang sarili. Yan ang maganda. Kasi ang pag-iisip ng iba, ang nagfundar ng fundamental belief, ang panampalataya ng Seventh-day Adventist ay si Ellen White. Alalahanin natin kapatid na ang kanilang tinuturo ay instruction ng galing sa banal na kasulatan from God. So hindi natin malalis yan kapatid. Huwag tayong makipagtaluhan doon. Ang foundation ng ating panampalataya nanggagaling sa Diyos. Sinugo lang ang mga taong iyan para magkaroon tayo ng panampalataya. Amen? Sinong hindi matuwa niyan? Through Ellen White, James White, at si Bites, ano yung first name ni Bites? Joseph Bites. Sila ang namumuno, sila ang pinagkalooban ng Panginoon upang magpahiwatig sa ating panampalataya bilang mga Seventh-day Adventist. Kung may panampalataya ka nga hindi napundar katulad sa pinupundar ng ating mga namumuno na binigyan ng Espiritu Santo ng Panginoon, you are not truly Adventist. Tama or hindi? Tama o tama? Ibig sabihin kapatid, kung may pag-iisip ka nga hindi katugma sa prinsipyo ng tinuturo ng Diyos, hindi ka nilong sa Seventh-day Adventist Organization. Kaya yan po ang tinatalakay sa Spirit of Prophecy, instruction sa ating mga sa ating nanggaling sa division. Kaya mapalad tayo. Sinubaybayan ko talaga doon sa online kapatid, debate nila nung kahapon ay meron silang open forum. Nandoon po yung mga Davidian, nandoon yung mga isipan ng mga iba't ibang mga reformist. Nandoon po mga isipan. Naliwanagan ang kanilang isip. May mga oneness, merong Godhead, nandoon po. So, nindot, maganda. Nagsisi lang ako kung hindi ako personal nagpunta para makakontribute din ako doon sa mga katanungan sana. Pero okay na yon. Kasi online lang, Sir Chad. So, the Spirit of Prophecy, tinutugma sa Diyos upang magkaroon tayo ng pahayag at paniniwala na magising ang ating panampalataya through the Spirit of Prophecy from the Bible. The prophecy from the Bible para magkaroon tayo ng tunay na kaliwanagan. Amen? So, malapit na po magdating ang ating online. Gihanda na ni Elderone ang ating online worship. Handa na ito. Then, sana ay hindi na magtagal, hindi matapos ang buwan ng Agosto, ay meron na tayong online worship and Spirit of Prophecy nga ito'y nahanda na itatalakay ni Sir Chad. At ang lahat ng ating mga kapatid ay handa na rin magkikinig at mag-share ng ating Facebook Live para sa ating ministry online. Kaya indalangin natin sa Panginoon na tayong lahat ay magkakaisa upang suportahan nating programang ito. Wala naman po tayong time, kapatid. Si Brother Rone ay namasada yan. Ako naman ay abalang-abala. Hindi ko lang alam kung anong pinag-abalahan ko. Nabalang-abala tayo. Ano lang ating gagawin, ang pwedeng gawin? Malakas ngayon ang social media. Kaya kailangan natin, mga kapatid, i-open natin para nga meron tayong online sa ating FB page, sa ating Facebook Live. Kailangan natin na i-share natin ito sa lahat ng ating mga kabataan na may mga cellphone. I-share natin ang ating FB page para nga magkaroon tayo ng mensahe sa buong sanlibutan. At ito'y inaabangan, mga kapatid, ng ating mga kapatiran. Kaya sana hindi tayo makakalimot na ang ating online program for ministry ay magkaroon ito ng katuparan.
Hindi ako magkakamali mga kapatid, ay sunod-sunod na ito, ipahiliwanag ito ni Lero ni mamaya sa iyang announcement, ang ating mga activity this month na ito ay patuloy na ating subaybayan para magkaroon tayo ng tunay na pagsunod sa mga instruction ng ating program ng ating iglesia. Salamat po at happy Sabbath. To close our Sabbath school, let us sing Stand Up for Jesus on hymn number 431. Maraming salamat, Amang Banalan, dyan ka sa mga langit, sa inyong mga salita, sa impluensya ng paglalakbay sa mga Israelitas noong unang mga panahon. Kami rin ay maging makarating din sa inyong lupang pangako kung kami ay sumunod sa inyo at naghingi kami ng tulong sa inyo na inyo po kaming bigyan ng kalakasan sa aming panampalataya upang sama-sama kami makarating sa inyong kaharian. Patuloy kaming umihiling sa inyong banal na Espiritu na siya pong mga siwa at magbukas ng aming isipan at puso sa pagpatuloy sa pakikinig sa inyong mga salita na hindi namin ito makakalimutan at aming isa kabuhayan. Salamat po. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Okay, sa muli mga kapatid, akin pong hinihiling ang lahat ng ating pong mga kabatilan sa loob ng iglesyang ito na atin pong pakinggan ang mga resulta ng mga napag-aprubahan na mga minotas ng ating mga church board. So, pakinggan po natin ng maigi upang atin pong maunawaan ang mga napag-aprubahan. So, ito po ay atin pong babasahin ng ating clerk, Sister Alchin Mascardo. Ito ibigay sa kanya ang panahon. So, aking hiniling ang katahimikan upang tayo pong lahat ay maunawaan po nating malinaw ang lahat po ng nababasa. July 26, 2025, nagkaroon po ng emergency meeting ang board po, ang church board. Ang nag-chair po ay si Pastor Val San Pedro. Ang ating agenda po ay nagsimula sa Zone Fellowship. Ito po ay mangyayari next Sabbath, August 9, 2025. Tayo po ang host church. Dito po gaganapin yon at tayo po bahala sa program. Tapos po ngayong week din po gaganapin ang visitation po ni Pastor Val. Simula po to August 5 hanggang August 8. And kasama na rin po dito ang ating compliance na ipagpapatuloy pong ating compliance, ang ating stewardship compliance tuwing Miyerkules ng gabi at Biyernes ng gabi at until po ito siya Sabado. Naprubahan na rin po ang generator, pagbili natin ng generator ng district. Naprubahan na rin po ng board. At magkakaroon po tayo ng, sa Sabbath School naman po, nagsuggest sila na magkaroon po ng community guest day at ito ay naprubahan. Ito po ay gaganapin ngayon ding buwan, August 30. Nagkakaroon po tayo at kasama rin po pala sa program sa Zone Fellowship para po sa lesson review ay ang family, ang magdadala po ng lesson ay ang women's ministry leaders ng kada churches. Then ngayong darating din po na Thursday, tayo po ay magkakaroon ng seminar. Ang mga non-married couple po na ready na po magpakasal, magkakaroon po sila ng counseling together with Pastor Val ngayong pong Thursday. Ang family ministry leader po ang siyang bahalang mamuno po sa darating po na counseling. Then, nandito rin po, pinag-usapan din po ang youth camp. Ito po ay, ang venue ay to be announced at meron po ang tentative date na December. Sa others naman po ay nag-add po tayo ng deacons. Humiling po ang ating head deacon na magdagdag po ng deacon, nakakasama niyang deacon. At naprobahan po si Sir Dudes at si Brother Jimmy para sa posisyon ng deacon. Jimmy Jr. po. Okay, so yun po ang mga nabasa. Yan po ang mga napag-aprubahan na amin pong ilahad sa inyo upang ito po ay maunawaan natin na ito pong gagawin ng atin pong iglesia. So, malinaw po ba sa lahat ng... Okay, Sir Chad? Okay. 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 So, suggestion ni Sir Chad yun na pwedeng ipakita doon sa bulletin board natin. Actually, yan naman po ay mas maganda sapagkat yan po ay mabasa. Okay, so atin pong ipasulat lang yan ng ating clerk secretary. Okay, thank you Sir Chad.
So maliban doon ay naging okay na po ba ang atin pong mga gawaing ating gagawin dito sa church? So ulitin ko, ang atin pong zone fellowship, ito po'y gagawin ngayong Sabado, Pizza 9, at ganun din ang visitation na gagawin ni Pastor Bal dito sa ating church. Mag-start po ito ng 5 hanggang 8 ng buwang Agosto. So lahat po ng mga kapatid na marating ay pwede po tayo mga kapatid na magbigay ng address doon sa akin o kaya kay Brad John para kung hindi pa naman namin alam ang inyong mga lugar, at least malaman namin para mapuntahan kayo sa Pizza 5 hanggang 8 yan. Araw-araw po yan mga kapatid ay gagawin po yung visitation, at doon sa visitation ay napakaganda ang pwedeng marating natin, marinig natin. No? Okay, so maaaring mamaya, maaari po kayong pwedeng sumulat sa isang 1/8 na papel, yung pangalan at yung address para atin pong makuha. No? Pwede, mahalaga yun, cellphone number. Kaya kung hindi natin matunton, pati address na napakahirap puntahan, may na cellphone number na matatawagan. Maganda po yan. Thank you. Okay, so at darating na Huwebes, Pizza City, ang non-marriage na mga narito natin, invited po kayong lahat at itong programa po ito ay nakaukol po yan sa inyo. Lahat po tayo ay kasama ngayong Huwebes ng alas 6 ng gabi. No? So, kasama na po yan ang hapunan. Okay? So, yan po ang isa sa mga programa po ng ating iglesia. Yan po ay counseling sa lahat po ng mga nagpa-partner na hindi pa nakakasal. No? So, yung ating pong magka-counseling yan ay si Pastor Bal. So, napakagandang bahagi yan na tayo po ay magkakasama-sama, no, ng ating pong mga ibang mga kapatid na ganun ang sitwasyon. So, yun po ay kasama din na yung ating compliance seminar, part 2, no, sa ating Miyerkules ng gabi at Biyernes ng gabi. Yan po ay kalugtong. Actually, yung tithes and ang offering, hindi yan natatalakay ni Pastor noong isang linggong compliance. So, hindi yan na-touch. So, ngayong Miyerkules ng gabi at Biyernes ng gabi, yan po ay dyan nakasentro ngayon ang atin pong pag-aaral. So, yan po ay napakahalaga at malaman po natin. So, sa August 30, yun po yung visitors din natin. Anong katawagan doon? Sabbath School Guest Day. So, Sabbath School Community Guest Day. No? So, ngayon, tayo po ay handa ang ating church na yan. Ang lahat po ng ating mga iniisip na mga bisitang ating makasama ay pwede po natin silang dadalhin sa mga panahong sa Sabat na yan para makasama natin sila sa pagsamba, sapagkat yung panahon na yan ay nakaukol yan sa ating pong mga programa ng Sabbath School Community Guest Day. So, yun po mga kapatid. Yan po ay amin pong i-present sa inyo at ito po ay atin pong gagawin. So, tayo po bang lahat ay nagiging sang-ayon sa mga programa na atin pong gagawin? Pakitaas ang kamay mga kapatid. Lahat po ng mga membro. Ayan. Thank you. Sir.
Iba? Actually, yan po ay special program natin. Sabbath school pa rin yan. Parehas na, yun na yun. Yan na yun, Sabbath school na natin yun. Program na yan sa Sabbath school. Oo. Yun na yun, program yun ng Sabbath school. Oo. So, yun po ang nilalaman ng atin pong program. So, yun po mga kapatid. Okay, so, okay na, no? Para yun po ay okay. Sangayon po sa atin pong mga narinig, tayo po ba ay sangayon dito, mga kapatid? Taas kamay po. Okay? Ayan. So, tayo po tumaas. Ito po'y atin na programa. Okay? So, hindi lang pwedeng tumaas yung hindi naman kasangkot sa membro ng iglesyang ito. Pero kung membro tayo, magiging questionable din tayo pag hindi tayo tumaas sapagkat anumang mapag-aprobahan ng ating iglesia, tayo po ay isa dito sa kinakatawanan o katawan ng atin pong mga programa. Okay, so marami pong salamat sa atin pong magawain ng ating iglesia na ito po'y magpapatuloy at pagpalain tayo ng Panginoon. Akin pong hiniling ang ating pong chorister na papasok na dito para sa patuloy na pag-awitan. Okay, so noong Sabado, mayroon po tayong binyagan na ginaganap doon sa Golden Valley at akin pong hiniling na atin pong patayuin dito sa unahan ng atin pong mga kapatid. Ito pong ating mga kapatid na ito ay galing po ito ng Tirado at sila po ay magiging kaanib ng ating pong iglesia. Okay, so si Brother Mark at si Brother Jamie Jr. Salazar. Dito po. Punta kayo dito sa unahan. Mark. Okay. So, ating po hilingan dito sa unahan. Papunta po. Habang magpapatugtog ang ating operator ng awit. Yan. Okay, so mga kapatid, ang ating dalawang kapatid na ito ay sila po ay rebaptize. Napakagandang halimbawa na pagka tayo po ay nakikita ang ating pong mga sarili, yan po ay isang halimbawa ng nagbabalik loob sa Panginoon at gustong magiging tiyak ang kanilang buhay sa pangangalaga ng ating pong Panginoon. Narito si Mark Salazar at si Jamie Salazar Jr. na atin pong nakita sa unahan. Sila po'y tumayo at sila po'y maging kabilang sa sulat ang kanilang pangalan sa atin pong libro ng atin pong iglesia. Kaya simula sa araw na ito, sila ay nagiging kabahagi ng ating iglesia at anumang mga bahagi tungkulin na atin pong ipagkaloob sa kanila, sila po ay qualified ng pwedeng tumanggap ng mga tungkulin na pwedeng iatang sa kanilang balikat, mga kapatid. So, atin po silang welcome at atin po silang kamayan at na isang welcome ng atin pong membro ng ating iglesia. Okay? Mga kapatid, tayo po pwedeng tumayo at atin po silang welcome. No
To start our divine worship, let us all sing "The Lord in Zion Reigneth." So, bago po muna ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Ang manaming banal, ang taas-taasan sa mga langit. Maraming salamat po sa mga araw na ito na kami po inyong iningatan at wala po nangyaring masama. Pinapasalamatan din po namin na patuloy niyo po kami binibigyan ng mga blessings and good at ngayon po nito pa rin po kami sa inyong harapan na pupulit nagpapasalamat. Dadalahin po namin ngayong umaga po na ito, nabibigyan niyo po kami ng katalan, kisipan, kalaman na pumimitindad po kami sa aming mapapakinggan mga mensahe ngayong umaga na ito. And naway, napatawad din po kami sa tamang nagawang kasalanan si Mansata at sa gawa, lima po tayo. Ito pong sumatiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Let's sing "The Lord in Zion Reigneth." Let's sing "We Gather Together." Okay, so dumating na ang oras ng ating pong pagsamba sa ikalawang serbisyo. At akin pong hinihiling ang lahat ng ating mga kapatid. Tayo po ay ilagay na ang ating mga isipan sa focus ng ating pagpakinig sa salita ng Diyos. Tayo po ay panahanan ng banal na Espiritu. Kaya lahat po ng ating mga kabataang maliliit ay atin na po silang ilagay sa ating mga tabi. At ganoon din na yung nasa likod, sa labas, tayo po ay papasok na dito sa loob. At ganoon din ang ating mga cellphone na atin pong huwag kalimutang ating i-off or silent para sa mga emergency na mga tawag. Ito po ay hindi po tayo makaka-distract sa ating mga katabi
sa ating pong pagsamba. So, iwasan din po natin ang anumang mga kwentuhan dito sa loob ng iglesia. At ganun din ng pag-open ng ating mga data or wifi upang maiwasan ang hindi kaya-aya sa ating Panginoon ng ating pong pagsamba sa Kanya sa itong banal na araw ng ating pong pagsamba. Tayo po ay pangunahan ng ating Panginoon sa ating mga puso't isipan na tayo ay Kanyang buksan ang ating pang-uunawa upang ating maunawaan ang mga mensahe na ating pong mapapakinggan. So, narito ang ating mga may bahagi ay akin pong ipapakilala sa inyo. Ang ating nasa monitoring screen, si Brother Alvin Mascardo. Ang ating pong nag-chorister, Sister Alaysa Mascardo. At inyong presider, Brother Ronnie Ranes. At magbabasa ng tithes and offering, si Brother Elmer Bukala. At lilikomin naman ng ating dalawang diakonisa, ang ating ikapu at mga handog, Sister Jombra Palmoni at si Sister Bing Ranes. So, babasahin naman ng ating scripture reading and pastoral prayer ni Brother John Mantala, ang pinakasentrong talata na ibibigay ng ating speaker. Pagkatapos niyan ay makakarinig din tayo ng special number o message and song na ibibigay sa atin ng pamilyang Salazar na atin pong marinig ngayon. At ngayon, ang ating tagapagsalita ngayong tanghali ay tayo po ay pakakainin sa spiritual na pagkain ni Brother James Salazar Sr. So yun po ang pagkakasunod-sunod ng ating sequence ng ating pagsamba hanggang sa matapos, pagpalain tayo ng Panginoon. The Lord is in His holy temple. Tayo pong lahat ay magalang na lumuhod. His holy temple, the Lord is in His holy temple, with all the earth keep silence, with all the earth keep silence before Him. Keep silence, keep silence before Him. We love Thy Sabbath, Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Sweet peace, all form and
Mahabagin po naming Diyos na ang tahanan ay nasa langit ng kalangitan ng mga langit. Pinasasalamatan naming lubos ang iyo pong walang hanggang kabutihan. Ang pagluluwalhati sa iyong banal na pangalan ay aming ibinabalik sa inyo sa oras pong ito. Nararapat, Panginoon, na ikaw punawa ang tumayo sa aming kalagitnaan. Turuan kami sa iyong mga banal na katuwiran ng iyong mga banal na salita upang kami na iyong mga anak ay matuto sa paglakad sa lupang ito bilang isang Kristiyano na handang sumunod sa inyo hanggang sa ikaw umahayag sa alapaap ng mga langit. Tanggapin namin ang karunungan at pangunawa sa iyo pong mga banal na salitang ito upang ito po ay aming maisakabuhayan. Patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Ang lahat pong ito ay aking ipinapasakop sa pangalan ng Panginoon po naming Jesus. Amen. Bago po tayo paglingkuran ng ating pong diakono upang likumin ang handog at kapo, ay akin po munang babasahin dito ang isang experience ng isang kapatid natin. Ang pamagat ay iuna ang Diyos sa lahat ng sitwasyon. Si Kadawashi Chipaseo ay isang mangangalakal na siya ay tumungo sa isang shop na kung saan ay nagpapahangin siya ng isang gulong. Sa kasawiang palad ay meron pong isang motorista na pumarada rin doon at sinita siya na mali ang kanyang pagpark. Kaya siya ay sinigagawan, pinagsalitaan, minura-mura at pinahiya sa maraming tao. Subalit si Kadiwashi ay isang mahinahong tao. Hindi niya po ito pinansin at siya po ay naging nakatayo lang po siya at pinapakinggan yung sinasabi ng isang tao na nagpapahiya sa kanya. At kanya itong iniurong ang kanyang sasakyan at nilipat sa isang bahagi ng parke. Nagtataka yung mga tao nung time na makita siya. Sabi sa kanya, bakit hindi mo sinagot yung pagmumura ng isang tao na yon? Ang sabi ni Kadawashi ay, ako'y isang Kristiyano. Lagi kong inuuna ang Diyos. Kaya ako ay nagpapakumbaba palagi. Kung ako ay magsasalita ng masakit sa Kanya, ay siguradong magkakaroon ng pangyayaring hindi maganda. Kaya dito po ay mas pinili ni Kadawashi na maging isang mahinahon at unahin niya ang ating Panginoong Diyos kaysa ang kanyang sarili na lumaban. Kaya ang sabi po dito, ang panawagan po sa atin ay kung pinili nating unahin ang Diyos sa anumang araw ng ating buhay, magiging natural na unahin ng Diyos ang anumang biyaya niya sa atin. Ang pagbabalik ng handog ay ikapo ay magiging madali kapag hawak ng Diyos upang hawak ng Diyos ang unang pwesto sa ating buhay. Bakit hindi natin unahin siya ngayon? Tayo po ay paglilingkuran ng atin pong diakono. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior of God. Showers of blessing we need. Mercy and promise are falling. For the showers we pray. There shall be showers of blessing, gracious reviving again, over the hills and the valleys, such of abundance of rain. Showers of blessing we need.
Diyos ng tahanan ay nasa kataas-taasang langit, maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Narito po ang ikapo at mga handog ay aming ibinabalik sa inyong kamalig. Patuloy nawang pagpalain ng mga kapatid, lahat po ng mga kapatiran na sa kanilang pong mga hanap buhay ay inyo po patuloy na pagpalain at pakaingatan. Gayunpaman, Panginoon, kami po ay humihingi ng tawad sa aming pong mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa mga gawa. Ang lahat ng ito, aming pong pinasalamatang inyong tinanggap sa pangalan po, O Diyos, ng inyong bugtong na anak na si Jesucristo. Amen. Please remain standing for our hymn of praise. Let's sing Praise to the Lord. Bago po tayo lumuhod, mga minamahal at mga kapatid, kung meron po kayong mga banal na kasulatan, ito po yung magiging susi ng pag-aaral ng ating magbibigay ng mensahe. Ito po yung matagpuan sa Lucas 17, ang verse po ay 27. Bibigkasin ko po sa wikang Tagalog. Ito po ang pagkakasaad. Sila ay nagsisikain, sila ay nagsisiinom, sila ay nangag-aasawa, at sila ay pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Tayo po'y lumuhod sa ating panalangin. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Ama po naming banal, yung kasakalangitan, amin pong binabalik ang papuri sa iyong pangalan. At lubos ng pasasalamat sa kabutihan, sa pag-iingat, buhay, katakasan
na pinapagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Alam din po namin naman sa aming sarili, hindi kami mga perpektong tao. Sa aming kaisipan, pananalita, kilos, mapatawad Ama kami sa aming pagkakamali. Special po namin nilapit ang aming nabasang talata sa Biblia, sa banal na kasulatan. Nawa po ito maging guide namin sa aming buhay sa pang-araw-araw. At ganun din Ama, magbibigay ng mensahe, ang magmimisid sa amin, sa bawat isa sa amin. Nawa bigyan ng katalinuhan, karunungan na nagmumula sa inyo, at ang banal na Espiritu ang manguna sa Kanya upang sa ganoon maunawaan namin na kayo ang nangunguna sa Kanya. Ganun din Ama, kami makikinig ang buong kapulungan. Bigyan ng katahimikan hanggang sa matapos. At lahat kami mabless sa aming pag-uwi. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thy ears to us and grant us thy peace. Amen. Sa gabay ng Diyos, siya ay tumanglang. Masayang pamilya, Diyos ang pag-asa. Ang salita niya ay gabay nila. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Mga magulang sa bawat tahanan, ikaw ang una siyang sinusundan. Huwag ayusin, anak ay turuan, upang maglit sa kaligtasan. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita
Happy Sabbath po mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Diyos sa tanghali pong ito. Sa atin pong patuloy na pagsamba, pagpuri sa Diyos. Dahil tayo po ay mga tinawag ng Diyos sa katuwiran at Kanyang banal na katotohanan. Ang pagsunod sa daan na tunay patungo sa buhay ay yung mayroon tayong sakripisyo na atin itong patuloy na nilalakaran. Dahil kung minsan, mga kapatid, ayon sa tala ng Kawikaan 14:12, mayroong mga tao na kung minsan lumalakad sila sa daloy ng mundo. Ang akala ng mga taong ito, ang kanilang paglakad sa mundong ito ay matuwid. Ngunit ito pala ay patungo sa kamatayan. Salamat po sa awit na inandog sa atin, na kung saan ang ating mga anak ay dapat turuan natin, kung sila ay mga bata pa, turuan natin sila mga kapatid na mamuhay at sumunod sang-ayon sa katuwiran at banal na presensya ng Diyos. So sa umaga, sa tanghali pong ito, sa atin pong pag-aaral, marami pong mga palatandaan ang ibinigay ng Panginoon sa Kanyang mga alagad. Noong nagtanong ang Kanyang mga alagad, dito po sa aklat ng Mateo 24, talata 3, kumaroon siya sa bundok ng mga olibo at lumapit ng bukod ang Kanyang mga alagad at nagtanong sa Panginoong Hesus, ano po ba, Panginoon, ang magiging tanda sa iyo pong muling pagbabalik? Sumagot ang Panginoong Hesukristo na nagsasabi, magkakaroon ng mga alingaw-ngaw ng digmaan at digmaan bansa laban sa bansa. Ang mga talatang ito ay ating idalangin sa Panginoon, mga kapatid, na ito ay napapanahon sa kasalukuyan sa atin pong panahon ngayon. Manalangin po tayo. Mapagpala po naming Ama na ang tahanan ay nasa langit. Ang iyo pong mga lingkod ay narito sa iyong bahay-sambahan. Nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat at niluluwalhati ang iyong banal na pangalan dahil po sa iyong walang hanggang kabutihan sa bawat isa sa amin. Ama naming banal, ang patuloy po naming dalangin sa inyo, ipagkaloob nawa sa aming puso ang katuwiran, kaluwalhatian ng iyo pong banal na presensya, na kami po ay handang sumunod sa inyo at lubos namin pong maunawaan ang iyo pong mga salita sa aklat ng Mateo at Lucas na amin pong pag-aaralan upang sa aming paglakad bilang iyong mga lingkod sa ibabaw ng lupang ito na makasalanan, kami po nawa ay sakupin ng iyong Santong Espiritu na ipagkaloob ang karunungan at mangunawa nito upang ito po ay aming maisakabuhayan habang po kami ay patuloy na naghihintay sa iyo pong ikalawang pagbabalik. Salamat po, Diyos, na kami po ay inyong tinubos ng iyong banal na dugo at patawarin po ang aming mga pagkakasala. Ito pong lahat aking hinihiling at pinapasakop sa pangalan po ng Panginoon naming Jesus. Amen. So, ang talata po, mga kapatid, na narinig po natin kanina, ito po ay dumadaloy sa kasalukuyan sa atin pong mundo, na kung papaano ang ating ninunong Noe ay nagpaunlak at nangaral ng Ebanghelyo ng Diyos upang ang lahat ng tao ay mahanda sa pagdating ng paglipol ng Diyos sa pamamagitan ng tubig sa ibabaw ng lupang ito. Kung titingnan po natin ang talatang binasa ng ating kapatid kanina, mga kapatid, ito po ay sumisimbolo sa kapanahunan natin ngayon, na kung saan sinabi ng talata, ang mga tao ay nagsisikain, sila nagsisiinom, pinag-aasawa at nagsisipag-asawa hanggang sa hindi nila namalayan na pumasok si Noe sa daong at dumating ang paggunaw at silang lahat ay nalipol, mga kapatid. Kung titingnan po natin sa ating mundo ngayon, maraming mga trahedya ang nangyayari sa iba't ibang dako ng bansa. Libo-libo ang namamatay. Libo-libo ang naghihirap. Libo-libo ang nagugutom. Pero ang mga tao, mga kapatid, sa ibang mga lugar na hindi nakaranas nito, sila po ay masaya sa kanila pong buhay. Marami po ang mga tao sa mundo ngayon na natatatakot lamang sila sa mga trahedyang kanilang naririnig. Pero ang totoo, mga kapatid, ang kanila pong puso
ay hindi tumawag man lamang sa Diyos. Ngunit kung dumating ang trahedya sa buhay ng tao, mga kapatid, tatawag tayo sa Panginoon. Ang mga tao ay tatawag sa Diyos, mga kapatid. Tingnan po natin, bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa sa buhay ng tao. Kung ang tao ay walang karamdaman at siya ay sagana sa buhay, tatawag ba siya sa Diyos, mga kapatid? Hindi. Dahil sagana ang kanyang buhay. Lahat ng pangangailangan ng tao ay pwede niyang makamtan. Lahat ng kanyang naisin sa kanyang sarili ay kanyang makukuha. Ngunit kung dumating ang karamdaman na tiyak na hindi siya makakaligtas, tatawag siya sa Diyos. Nakita ba ninyo, mga kapatid, yung singer, na sikat siyang singer, hindi siya tumawag noon sa Panginoon, wala siyang awitin sa Panginoon, pero nang siya ay nagkaroon ng karamdaman, mga kapatid, na tiyak na siya ay mamamatay, mayroon siyang awit sa Panginoon. Nasabi niya, Panginoon, pagalingin mo ako dahil sinabi mo, kung ako ay mananampalataya, ako ay mabubuhay. Di ba, mga kapatid? Pero noong ang taong ito ay naging sikat sa kanyang pag-aawit, hindi niya naalala ang Diyos na handugan niya, mga kapatid, ng awit. Ang buhay ng mga tao sa lupang ito, kung minsan nakakalimutan natin ang Diyos, kung minsan hindi tayo naging tapat sa Panginoon dahil sa inaakala natin na tayo ay ligtas na sa anumang bagay ng trahedya sa ibabaw ng lupa, pero nagkakamali ang tao. Hindi natin alam kung ano ang layunin ng Diyos sa atin pong mga buhay. Tayo pong mga tinawag ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid, ang nais ng Diyos ay mahanda tayo. Kaya nangyari ito at sabi dito sa talata ng 26, babalik tayo sa itaas, mga kapatid. Ganito po ang sinabi ng Lucas 17:26. At kung paano ang nangyari sa kaarawan ni Noe, gayon din naman ang mangyayari sa kaarawan ng anak ng tao. Kung paano nagkaroon ng paghahanda si Noe sa unang henerasyon o dekada ng mga panahon, ganon din dapat mahanda ang bayan ng Diyos ngayon at mahanda ang lahat ng sangkatauhan sa pagdating ng paglipol sa kanila sa pamamagitan ng tubig at baha. Sila po ay nangamatay dahil ang mga tao sa napakatagal ng henerasyon nang itinatag ni Noe ang utos ng Diyos na itayo ang isang arka at ang mga tao ay doon papasok upang sila ay maligtas sa tiyak na kamatayan. Marami ang tumugon sa unang panawagan ni Noe. Ngunit sa katagalan na, hindi na sila naniwala kay Noe. Sa loob ng 500 years, mga kapatid, ang unang naniwala kay Noe ay tinutuya na si Noe. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, kung i-apply natin ito ngayon, kapag tayo ay nananawagan patungkol sa salita ng Diyos upang ang mga tao ay mahanda sa pagdating ng paghatol ng Diyos sa ibabaw ng lupang ito, hindi na ito pinakikinggan ng mga tao. Pinauunlakan ng mga tao ang mga bagay na makasanlibutan. Sinusunod nila ang mga udyok ng kanilang mga sarili na kung saan ang akala nila ay mabuti at hindi na sila aabot sa paghatol ng Diyos. Ngunit ang tao, mga kapatid, ay nagkakamali. Ang lahat ng bagay sa sanlibutan ay mapapawi. Ngunit, ang pangako ng Diyos kailanman ay hindi ito mapapawi, mga kapatid. Noong pumasok si Noe sa daong at tinawag sila, ang sabi nila, mga kapatid, si Noe ay nasisiraan na ng bait yan. Huwag na tayong maniwala. Ngunit nang makita nila na unti-unti silang inapawan ng tubig, ano ang sigaw nila? Noe, tulungan mo kami. Ang sabi sa aklat ng Amos 8:12, darating ang huling panahon na magbibigay ang Diyos ng kagutom sa lupang ito. Hindi kagutom sa tinapay at hindi pagkauhaw sa tubig, kundi pagkagutom sa pagkarinig sa salita ng Diyos. At sila ay tatakbo paroot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon, ngunit kailanman ay hindi na ito masusumpungan ng tao. Kaya ngayon pa lamang, mga minamahal na mga kapatid,
dapat po nating bigyan ng pansin kung ano po ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin, na tayo ang nais ng Panginoon dito, talimahin natin ang salita ng Diyos. At kung anuman ang ating pag-aalinlangan, ipanalangin natin ito sa Diyos. Dahil ang wika ng Panginoong Hesus, ang sinumang magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mamamatay ay magkakaroon ng buhay. Ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo ay nagsisigurado lamang para sa ating mga sarili at hindi natin ibahagi sa iba ang kanyang mga salita, tayo ay mawawalan ng tunay na kaligtasan sa langit na bayan. Kaya minamahal ko pong mga kapatid, ang sabi po sa 28, gayon din naman kung paano ang mangyayari sa kaarawan ni Lot. Yan, sila ay magsisikain, sila ay magsisiinom, sila ay magsisipagbili, sila ay magsisipagtanim, at sila ay magsisitayo ng bahay. Ang nangyayari sa ating sanlibutan ngayon, mga kapatid, ang mga tao ay patuloy na gumagawa para sa kanilang mga sarili. Ang mga tao sa halip na tumulong ka sa gawain ng Diyos, ang mga tao ay ginagastos at winawaldas ang kanilang mga pananalapi sa pamamagitan nagpapaganda sa kanilang mga tahanan, pagbili ng magagarang mga sasakyan para sila ay maging sikat sa lupang ito. Yan, nangyayari po yan sa ating panahon ngayon. Yan ang realidad ng tao sa lupa, na kailangan maging sikat sila sa mata ng tao. Ngunit sa mata ng Diyos, ito pala ay mali para sa mga taong naniniwala sa Diyos. At gayon din sa mga tao. Dahil wala sa lupang ito mga taong hindi nakakakilala sa pangalan lamang ng Diyos. Hindi sila nakakakilala sa tunay na kung ano ang ugnayan sa Diyos, mga kapatid. No? Kaya kung minsan, ang mga tao ngayon ay nalilito sa kanilang mga sarili, saan nga ba tayo tutungo o ano nga ba ang gagawin ng tao para sila ay magkamit ng kaligtasan kung dumating ang mga sakuna sa buhay. Alam po ninyo, mga kapatid, ang ating bansa, napakarami pong bansa ang nakakaranas na ng trahedya. Ang Palawan ay safety lamang po ito. Pero bantayan natin, mga kapatid. Ang sabi ng mga bihasang mga manunulat at nakikita natin, kahit panuorin natin sa Facebook, ang Palawan ay haharap sa napakalaking krisis, mga kapatid. Kaya ito po ay bantayan natin. Kung tayo po dito ay natural lang ang panahon na ating nararanasan, magbantay tayo, mga kapatid. Dahil ang malakas na bagyo, simple lang yan kung pag dumating, mga kapatid. Baka magulat tayo. O hindi man dumating pa ang mga sakunang ito, paano kaya ang buhay natin kung hindi natin ito italaga sa Diyos? Paano kaya ang ating mga sarili kung hindi tayo maging handa katulad sa panahon ni Noe at ni Lot? Ano ho? Ano kaya ang mangyayari sa atin? Okay na lang ba, mga kapatid, na ang ating sambahayan lamang ang maaring makapasok sa daong? O kaya naman ay iisa lang sa isang sambahayan ang makapasok sa daong? Ang ibig sabihin, kung ang ating buong sambahayan, katulad ng awit, ay hindi matuto sa katuwiran at hindi sila masanay at hindi sila maturuan upang sa pagdating ng paghatol ng Diyos ay mahanda sila, ano kaya ang mangyayari sa atin, mga kapatid? Masaya ba tayo na tayo lang mag-isa ang makakita o makapasok sa kaharian ng Diyos at makita natin ang ating mga anak, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kamag-anak na nandoon sa kaparusahan, mga kapatid? Masaya ba tayo na tayo ay naligtas? Masaya ba ang isang tao kung siya ang nagtatapat na nag-iisa, ngunit ang kanyang sambahayan naman ay hindi naging handa at naging tapat? Mga minamahal ko pong mga kapatid, ang mga tandang ito na ibinigay ng ating pong Panginoon ay nangyayari na. Ito po ay nakasulat sa aklat ng Mateo, ang tandang ito, mga kapatid, na darating ang mga huling panahon na magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako, magkakaroon ng kagutom. Ito po ba, mga kapatid, ay hindi pa nangyari? Nangyari na. Matagal ng panahon. Umulan ng mga granizo sa iba't ibang dako ng bansa. Nagdilim sa ibang mga bansa at nangahulog ang mga bituin sa langit. Yan, nangyari na. Hindi pa ako sinilang
Ang sabi ng aking tatay noon, nung ako ay maliit pa, matagal ng panahon na mayroong bansa na nangahulog ang mga bituin. Gaano pa kaya ngayon na ilang panahon na, ilang dekada na ang lumipas, mga kapatid. Noon siguro ang edad ko, nang marinig ko yan sa aking ama, ay ang edad ko, hindi ako magkamali, sa 7 o 8 taon ako. Pero ngayon, nasa 51 na ang edad ko. Ilang taon na ang lumipas, mga kapatid. Ibig sabihin, kung ang araw ay tanghali, palubog na ang araw. Paano pa tayo kung hindi tayo maghahanda at maging tapat sa ating pananampalataya sa Diyos? Marami sa panahong ito ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Pero sa pagdating ng mga kabagabagan, tatawag sila sa Diyos. Ngunit, ang Diyos ay mayroong salita sa aklat ng Mateo 7:20. Mateo 7:21. Ang sabi ng Panginoon, hindi lahat natatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap lamang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mga minamahal ko pong mga kapatid, kung tayo man ngayon ay tumatawag sa Diyos, ngunit hindi natin sinusunod ang kalooban ng ating Ama na nasa langit, paano kaya tayo? Maliligtas kaya tayo, mga kapatid? Kaya ang wika ni Haring Solomon sa aklat ng mga awit 40 talatang 8, kinalulugdan ko, Diyos, sa sundin ang kalooban mo. Oo, ang iyong kalooban ay nasa aking puso. Nalulugod si Haring Solomon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Ito pala, ang kalooban ng Diyos ay pagsunod sa kautusan. Marami ngayon ang mga taong naniniwala na sila ay naglilingkod sa Diyos, ngunit hindi nila sinusunod ang utos ng Diyos. Ang sabi ng Mateo 7:21, hindi papasok sa kaharian ng langit ang tumatawag sa Diyos na hindi sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Sino ang iglesyang sumusunod sa kautusan ng Diyos? Yan, mga kapatid, sabihin na natin ang mga nangingilin ng Sabat. Kung tayo ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, lagi ba tayong handa sa ating pananampalataya? Lagi ba tayong nagtatapat sa ating Diyos at lagi ba tayong tumatawag sa Kanya sa araw at gabi sa paglakad natin sa ibabaw ng lupang ito? Kung tayo ang mga tunay na lingkod ng Diyos, tayo nga ba ay totoo at tapat na sumusunod sa Kanyang kalooban? Baka, mga kapatid, mayroon tayong kaisipan o kalooban ng akala natin ay matuwid sa ating landas, pero ito pala ay hindi sa harap ng Diyos. Siyasatin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Sa panahon ngayon, ang sabi doon sa aklat ng 2 Pedro, Kapitulo 5, talatang 8, si Satanas ay umuungal na gaya ng isang leon at naghahanap ng masisila. Kung tayo ang tunay na bayan ng Diyos, sino ang sisilain ni Satanas? Ang bayan ng Diyos ang sisilain ni Satanas, sapagkat ito ang nagtuturo ng katotohanan at katuwiran. Kaya tayo, mga kapatid, magsipaghanda tayo sa ating mga sarili. Magsipagbantay tayo hanggang sa dumating ang ating Panginoong Diyos sa alapaap ng mga langit. Kung tayo man sa lupang ito ay nababalisa, nababagabag, magtiwala tayo sa Diyos at magtiis tayo hanggang sa wakas sa ating pananampalataya. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo 24:13, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siya lang ang maliligtas. Makapagtiis kaya tayo, mga kapatid? Kung dumating ang mga panahon na ibigay tayo sa mga dito sa nakasulat sa aklat ng Mateo 24, talatang 8, na ibibigay tayo sa paghahatol, mga kapatid, kapupuutan tayo at papatayin, at marami ang matitisod sa panahong ito. Ayan, makatatayo kaya tayo at makapagdiis kung tayo ay isa lang na kay Haring Kamatayan, baka ipagkanulo natin ang ating Diyos. Kung titingnan natin ang buhay ni Apostol Pedro, siya ay naging tapat sa Diyos at lagi niyang kasama ang Panginoon. Nang siya ay sinabihan ng Panginoon na, Pedro,
bago tumilaok ng pangatlo ang manok, ako ay iyong ipagkakanulo. Ito ay itinanggi ni Pedro na, Panginoon, hindi ko ito magagawa. Pero nang dumating sa paglilitis doon sa kanyang hukuman, mga kapatid, sa mga Romano, ano ang sinabi ni Pedro nang siya ay sinabihan na ikaw ay isa ring kasama niya? Ano ang sinabi ni Pedro, mga kapatid? Sumabi ba si Pedro, oo, kasama ako ni Kristo? Ay, hindi ko kilala ang taong yan. Hindi niya ako kasama. Kumusta kaya ang pananampalataya natin, mga kapatid? Pag iharap tayo sa hukom, dito sa lupang ito. Handa kaya tayong magpatotoo sa lahat ng mga taong nais tayong kapuutan sa lupang ito? Nakahanda ba tayo, mga kapatid? Kaya dapat nagsipaghanda tayo. Kung papaano ang kapanahonan ni Mrs. Lot at ganun din sa kapanahonan ni Noe na ang mga tao ay binigyan ng Diyos ng instruction sa preparasyon ng kanilang buhay upang sila ay mga ligtas sa pagdating ng paglilipol, ganun din nawa tayo, mga kapatid. I-prepare natin ang ating mga sarili. Ang mga, katulad sa leksyon kanina, napakaganda yun, mga kapatid, kahit wala akong leksyon, pero sa pamamagitan ng pagtuturo ng ating mga leader ng leksyon, napakaganda ang leksyon, mga kapatid. Kung tayo ay may mga paraon sa ating mga sarili, talikuran natin ito, mga kapatid, palitan natin ito ng katuwiran ng Diyos para tayo ay mabuhay. Hindi tayo aabot sa krisis, sa hatol ng Diyos na kanyang itatatag sa lupang ito. Kaya po, mga minamahal ko pong mga kapatid, ang salita ng Diyos sa araw-araw nating pamumuhay ay dapat po natin itong pag-aralan at basahin ang salita ng Diyos na nagtuturo ng katuwiran upang sa paglakad ng kanyang mga anak sa lupang ito, mamuhay tayo ng sang-ayon sa kalooban ng Diyos at tapat tayo sa Kanya magpakailan paman. Ito po ang aking dalangin. For our hymn of consecration, let us all sing, Jesus, I have promised. Oh, Jesus, I have promised.
Mahabagin po naming Amang Diyos, sa oras pong ito, amin pong inilalapit sa inyo ang aming mga abang sarili. Kung kami po ay nagkukulang ng pagtiwala sa inyo, abutin mo po ang aming mga puso at isipan na kami po ay lubos na magpasakop sa inyo. Kung kami man po, Panginoon, ay nangangailangan ng kaalaman, pagkalooban mo ang bawat isa sa amin upang kami ay maging matuto sa paghahanda sa iyo pong muling ikalawang pagbabalik. Salamat po sa iyong mga salita na aming natunghayan na kung saan ito po ay nagtuturo sa amin upang kami po ay mahanda sa huling kapanahunang ito na aming nararanasan. Maari po ba, O Diyos, na kahabagan ang bawat isa sa amin na kami po ay inyo pong abutin sa awa ng iyo pong pag-ibig magpakailanman at kami ay makaabot sa kaluwalhatian ng langit na iyong ipinangako sa bawat isa sa amin. Patuloy nawa na maghari sa aming puso ang iyo pong katuwiran, ang iyo pong kabanalan, ang iyo pong kaluwalhatian, ang iyo pong tunay na pag-ibig sa amin ay aming maranasan sa bawat isa. Patuloy pong sakupin kami, puspusin ng Santong Espiritu, na kami po ay handang maglingkod at sumunod sa inyo na may katapatan. Talikuran namin ang aming dating mga pagkakasala, ang aming mga sarili na hindi kami nahahanda sa iyo pong ikalawang pagbabalik. Nawa, Panginoon, ito po ay yung alisin sa bawat isa sa amin, sa aming mga abang sarili. Tulungan ang mga kapatid, ang bawat pamilya, ang bawat may karamdaman, ang bawat nagkukulang ng tiwala sa inyo, ay tulungan mo sila ay pagkalooban na magtiwala sa inyo. Ang mga nasa balik ng karamdaman, Panginoon, sila po ay iyo pong abutin ng iyo pong awa na sila po iyong pagalingin. Patuloy pong maghari ang iyong katuwiran sa aming mga puso. Salamat po, Diyos, sa pagtugon, pagdinig ng aking mga dalangin pong ito. Ito pong lahat ay aking hinihiling at pinapasakop sa pangalan po ng Panginoon naming Jesus. Amen. Soon, Jesus will return. Sons of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and take his children home. Are you gladly telling others Jesus loved, Jesus is? Are you living by His word and by His law? By His grace, my friend, let us hold us to the end, till we see our Savior come again. Sa muli po, happy Happy Sabbath po sa ating Sabbath. lahat.